dapat ginagalang. Ano po itong mga karapatan na ito? The right to due process, the right to remain silent, the right against self-incrimination, at yan din po ang mandato. Ang problema po sa ating mga legislators ay akala nila they are above the law. Hindi po nila sinusunod. Parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang pagpirma na X, check, o markings, ika nga, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Bakit patuloy na sinosuppress yung document dahil ang naratiba nila, nagnakaw si Vice Presidente ng 125 million in 11 days. Alam po nyo, pag nagtanong kayo sa intelligence community, yung 125 for 11 days, mabagal ho yun. Kasi kunyari, may blood money ka, may isang OFW na mapapatayin sa ibang bansa. Sino ho ang nagbibigay ng pangtubos sa buhay? Yung blood money. Ang gobyerno ho. Saan kinukuha? Hindi ho ba? Sa Confidential and Intelligence Fund. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... Uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong banga. Right, so welcome back mga kabitan. Tayo po'y nagbabalik sa ating palatuntunan, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At itong ating paksa ngayon ay kailangan nyo pong mapanood ito mga kabalitaan dahil may malaking aral na ating mapupulot sa diskusyon ito ni Attorney Ferdy Topacio. Si Yo Topacio mga kabalitaan. At si Ma'am Malu Tikea, dahil may diskusyon siya kung ano bang klaseng mga huwad committee na to. Ano yung kanilang mga nalalaman. Sila ba'y mangmang o sila ba'y talagang may alam sa batas mga kabalitaan. Pero sa komentaryo ho ni Ma'am Tikea, yung sa kanyang programa, naku po, nakakahiya ho. Talagang nakakahiya ho itong mga huwad committee. Lalo na ho sa itong pagbabatikos ni Attorney Topacio na karamihan ho sa mga huwad committee ay nako, walang kaalam-alam sa mga batas ko. In short, mga mangmang ho sila sa batas dahil sila ay umaasa lamang ni Google University mga kabalitaan. Yun po yung sinabi ni Attorney Topacio. Kaya totoo naman ho, mga walang hiya, yung mga kabalasugang ginawa ho dyan sa Ward Committee, alam naman nila na yung taong bayan ay wala na hong gana, hindi ho gusto yung ginawa nila at dapat pinapahinto na nga ng mga taong bayan. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin kasi hindi pa tapos yung Pasko. Paparating pa yung Pasko. Sayang ho ang araw na binibilang ho nila. Di po baka hindi makumpleto yung kanilang pamaskwa. So pakinggan ho natin, panoorin nyo po, may malaking aral ho ito para sa atin, lalo na tayo hindi mga abogado. At ang importante ho ay ating matutunan kung ano ang mga kabalustugang ginawa, ang mga pagkakamali ho na ginawa ng Huwad Committee at yung kanilang violation, yung pag-apak, no? Yung inapakan na yung karapatang pantao, lalo na ho sa pangyayari ni Attorney Zulieca Lopez, na kung saan ay talagang hindi na ho ginalang na nasa mataas na posisyon pa, no, Chief of Staff po ng ating Office of the Vice President, at kung paano nakahay yung mga ordinaryong taong pupunta ho dyan. Di po ba? So yung mga pagdinig na dyan ay wala. Hindi para sa isang, kundi hindi para sa karamihan, kundi para lang ho yan sa isang tao. Matakin nyo po yung akap. Sa susunod mga oras or araw, pag-usapan ho natin yung akap, ba't nakalusot ho yan. So magbibigay tayo ng reaksyon, konklusyon, at kailangan himay-himayin ho natin to para ho may paliwanag natin ng gusto dyan sa inyo na kayo yung mga nakikinig at nanonood ngayon. At kung may mga komento kayo patungkol doon, open ho kayo mag-comment para matuto rin ho tayo mula sa inyong sariling pananaw. So ito po si Ping Lacson. Ito po si Ping Lacson mga kabaitan. Mamaya babasahin ho natin yan. Dito tayo kay Ma'am Malu Tikea. Ayun, so
Magandang diskusyon yon at dito rin kay Sal Panelo, kay bata Sal Panelo na to. Attorney Topacio, maganda rito mula sa SMNI mga kabalitaan. Kaya humingi po ako ng suporta sa inyo. Masaya na ho tayo pag nag-subscribe na kayo at tulungan niyo po yung ating munting bahay na makaabot tayo ng 100,000 subscribers para mas mapalawig pa po at para mas taas pa po yung para tumaas pa po yung lipad ho ng ating munting bahay at may pagbigay alam sa mga kababayan ho natin na hindi pa po nakapag-subscribe at medyo busy sa buhay nila at kahit paano kung wala ho silang ginagawa makakapanood sila sa ating reaction video mga kabalitaan. So hindi na ho tayo magtatagal. Huwag kalimutan mag-subscribe, ipinutin ang notification bell, like, comment, and share mga kabalitaan. Panauhin, resource person ba siya or nasasakdal? Kasi parang lahat against sa kanya. Ano sa tingin mo dito, attorney? Si FPRR dito pinatutungkulan natin. Yun nga po ang mali po roon. Kasi wala pong nasasakdal sa isang legislative hearing. Ang legislative hearing po, ang sole purpose po nito ay mag-collect ng informasyon upang ang isang legislatura will be able to make intelligent laws. So they need to know all the facts pertaining to a certain subject matter. So, lahat po ng humaharap po dyan ay resource persons. Wala pong nasasakdal po dyan, walang inaakusahan ng krimen, walang dapat na mapatunayan dyan whether or not a crime has been committed and who committed the crime. Otherwise, lumalampas na po sa kapangyarihan ang legislatura, in this case, the House of Representatives. Meron pa akong isang tanong din, attorney, patungkol doon sa tanong ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba'y dapat masamain? Kasi nagtatanong lang siya, maaari niyo po bang, ano po ba yung panukalang batas ninyo na nabuo na sa nakalipas? Kasi pang-11 yata yun na hearing. Pero sabi ng isang kongresista, parang nabastos siya. Kung nagtatanong ang isang private citizen na siya, taxpayer din yun, wala ba siyang karapatan na magtanong at pag nagtanong ba, bastos agad? Nababastosan agad sila? Ay hindi po. Ang bastos po dyan ay ang House of Representatives. Sapagkat sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman na kapag meron pong isang legislative hearing at ikaw ay inanyayahan bilang isang resource speaker o resource person, dapat po kalakip nung liham na paanyaya o yung invitation, yun pong draft ng proposed legislation at hindi lamang po yung draft ng proposed legislation, yung mga katanungan na maaring ibigay po sa inyo. Ano pong reason po nito? Sapagkat katulad po ng sinabi ko, ang sole purpose, ang kaisa-isang purpose ng legislative hearing ay upang bumuo ng batas. At hindi po dapat tinatanong ang resource person o resource persons ng mga katanungan na labas doon sa panukalang batas na nais gawin ng legislatura. At ang nangyari doon, parang nasa, inakusahan na siya. Nandun na rin si Senador Trillanes kung ano-ano mga akusasyon. Hindi lang si dating Pangulong Duterte, pati yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok pa ba yun sa pagbuo ng batas? Hindi po, sapagkat hindi po pakay o hindi po nasa saklaw ng kapangyarihan ng legislatura sa isang legislative inquiry ang pag-awayin o pagsabungin or pag-away o i-confront yung isang resource person ng another resource person. Kaya nga po, buti na lang si Pangulong Duterte ay isang dating prosecutor, kaya nung sinasabi sa kanya, kino-confront siya with an affidavit, sinabi niya, hindi mo ako pwedeng tanungin dyan sapagkat hindi ko nababasa yung affidavit na yan. Hindi mo ako binigyan ng kopya ng affidavit na yan. How can I comment on an affidavit that I have not seen nor read? So, maling-mali po talaga. Talagang nagiging circus po itong Quadcom hearings at dapat po ito'y wakasan na. Sapagkat sabi, sila na po mismo umamin.
sila po ay mayroon ng sinumiting panukalang batas tungkol sa EJK. Although walang kakwenta-kwenta, ay panukalang batas pa rin. Kapag ikaw ay nagsumiti na ng panukalang batas, tapos na ang trabaho mo with respect to that certain subject matter, which in this case is EJK. Kapag nagpadala po ba, attorney, ng imbitasyon, halimbawa itong isang komite ng Kamara kaugnay sa magiging pagdinig in aid of legislation, obligado ba sila na nakalagay doon sa sulat kung ano-ano mga panukalang batas yung kanila mga naiisip para at least prepare din itong kanilang magiging resource person kung ano yung mga inputs niya na maidadagdag doon sa pagpanday ng batas? Ay opo, talaga pong obligado. At yan po mismo ang ipinag-uutos ng ating saligang batas noong sabihin nila na ang mga karapatan ng resource person ay dapat ginagalang. Ano po itong mga karapatan na ito? The right to due process, the right to remain silent, the right against self-incrimination. At yan din po ang mandato ng mga desisyon ng ating Korte Suprema tungkol po sa limitations and extent ng powers ng legislature tungkol sa legislative inquiry. Yan po ay mga decided cases katulad ng Ermita versus Senate, yung Neri versus Blue Ribbon, Ong versus Senate Blue Ribbon Committee na ako po ang nag-represent doon sa petitioner. Ibinigay po ang limitasyon. Ang problema po sa ating mga legislators ay akala nila they are above the law. Hindi po nila sinusunod yung ipinag-uutos ng Korte Suprema bagamat nakalagay po sa ating civil code na pronouncements of the Supreme Court form part of the law of the land. At noon po sila ay sumumpa sa kanilang katungkulan bilang mga miyembro ng Kongreso, sila po ay nanumpa to uphold and defend the Constitution and all the laws of the Republic. Yan po ang hindi nila sinusunod sa kagustuhan lamang nila na yung agenda nila, yung script nila, yung kanilang narrative ay yun ang maisulong. Opo, attorney, doon sa in aid of legislation na pagdinig, sa tingin mo tama rin ba na ang answer lang dapat ay yes or no? Yun lang ba? At sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ka investigador. Ano bang masasabi mo rito, attorney? Opo, tama po si dating Pangulong Duterte sapagkat hindi niya po inimbento yung doktrina o prinsipyo na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, napakarami na pong mga kaso, na yung, ang isa pong kasong dapat binasa nila dito ay yung Calida versus Trillanes, kung saan nasasaad na ang Kongreso, kung ito po ay nagsasagawa ng inquiries in aid of legislation, hindi po sila pulis, hindi sila NBI, hindi sila piskalya, lalong-lalo nang hindi sila hukuman. Kaya hindi mo pwedeng sabihin answer yes or no. Ang nais mong makuha dito ay hindi ipiti ng witness o yung resource person, kundi kumuha ng impormasyon. Paano kang kukuha ng impormasyon kung ikaw ay ililimita mo yung sagot sa yes or no? So mali po yan. Mali po yung ginagawa nila na nililimita po nila o ikonokontrol nila yung answer ng isang resource person. Opo, bago lang si partner Jason, doon po ba sa mga pagdinig sa korte, ano ba, ina-adapt din ba ito? At sa mga pagdinig ba sa korte, mas proper, mas hindi bias, hindi pwedeng bias doon? Kasi dito halimbawa sa pagdinig sa Quadcom, puro sinasabing biktima ng war on drugs. Pero wala silang iprenisenta naman lang para maging balanse lahat yung mga biktima ng illegal na droga. Yung mga biktima ng karumal-dumal na krimen dahil bangag yung suspect, mga pamilyang nawasak dahil sa illegal na droga, mga komunidad na grabe yung takot ng mga neighborhood dahil sa illegal na droga, attorney. Ay opo, sa isang hukuman po, yung totoong hukuman, meron pong rules on evidence na tinatawag. Hindi basta kung sino-sino, halimbawa si Trillanes, ay biglang susulpot doon at magbibigay ng ebidensya. Unang-una, you have to qualify your witness. Kasi
ang testimonya po sa hukuman, hindi po pwedeng haka-haka. Hindi po pwedeng chismis. Hindi pwedeng narinig ko kay ganito o sinabi sa akin ni ganon. Dapat po yan, they are all based either on personal knowledge or based on authentic documents. Hindi po pwedeng mag-under oath karoon at hindi personal knowledge. O objectionan po yan. Nung kalaban, sasabihin, objection, hearsay evidence, not admissible. At kung ikaw ay nagbigay ng illegally obtained evidence, katulad ng ginawa ni Trillanes, in violation of the bank secrecy law, yan po ay hindi pwedeng tanggapin. Ang tawag po dyan ay fruit of the poison tree. Lahat po ng ebidensya na illegal, lahat ng consequences ng ebidensyang yan ay inadmissible. Ang problema po, itong Quadcom, wala pong batas dito. Ang tingin ng mga kongresista sa sarili nila, sila ang batas. Kung ano na lamang gusto nilang ibigay na dokumento. Sino na lamang ibibigay nilang kung sino-sinong mga Herodes dyan, na mga witness, katulad ng pare, na sinasabi niya, libo-libo daw ang biktima, nagdrama pa. Inilatag pa yung mahabang listahan doon. Hindi naman pala niya kilala yung mga yon. Iilan lang pala doon ang nakausap niya. O kung sa tunay na korte, babarahin niya ng judge at tatahimikin yan Baka makontempt pa yan Attorney, si Jason po ito. Sir, ano kaya ang magiging impact nitong naging Quadcom hearing, especially dito sa umano'y extrajudicial killings na parang mas kinukundina pa ng mga kongresista yung naging successful na war on drugs kaysa sa mga durugista? Wala po tayong magagawa dyan. Wala pong impact yan. Ang nangyari po dyan, hindi impact, kundi impacto. Kasi po, nakakatawa nga ang sinasabi po nila, ang binibida nitong sina Ginoong Fernandez, sina Ginoong Adyong, etong sina Ginoong Abante, na kanila daw resulta ay yung batas tungkol sa EJK, unnecessary po yun, useless po yung batas na panukala na yun. Inutil po yun sapagkat lahat po ng sinasabi doon sa batas na yon ay naroon na, they're already existing. Wala po tayong magagawa dyan sapagkat biased po sila. Itong Quadcom na pong ito po ay inorganisa, 4 na committee po yan, 4 na chairman. Isa lang po purpose niyan Hindi naman upang gumawa ng batas, kundi upang sirain ang pangalan ng mga Duterte, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, at ilagay po into focus yung EJK na ito po ay isang programa, hindi po yung EJK, yung war on drugs. Ito po ay isang programa na napaka-popular po sa ating mga tao. At yung sinasabi lang EJK, meron po tayong batas, yung katulad po noong pumatay kay Kian, iyon po ay pinagbabayaran nila ang kanilang kasalanan sapagkat talaga naman pong in a war, there will be collateral damage. Yun pong lumalabag sa patakaran ng ating batas tungkol sa war on drugs, yun naman po ay pinarurusahan. So para sa akin po, wala pong mapapala ang ating taong bayan. Nag-aaksaya lamang po tayo ng oras, ng efforts ng ating mga congressmen at lalong-lalo ng mga salapi. Yung mga binabayad natin sa mga congressmen na dapat sila ay gumagawa ng magagandang batas, imbestigahan nila kung ano nangyari doon sa flood control, kung saan nalulunod yung ating mga kababayan. Imbestigahan nila yung sa Okada, yung di umano'y may panunuhol kay Speaker Martin Romualdez. Kung gusto nilang malaman yung sa droga, imbestigahan nila yung video ni Pangulong Marcos. Bakit dito sila nakatuon sa isang side lang? Yan ay nagpapakita lamang ng kanilang bias at prejudice laban sa dating Pangulo. Attorney, hindi maitatanggi na marami sa ating mga kababayan na ramdam talaga nila na sila ay ligtas sa ilalim ng Duterte administration dahil po dito sa war on drugs. Pero ngayon po ay kinukundina ng mga kongresista itong nangyari na war on drugs. Pero hindi nila namamalayan, sir, na merong latest survey na nangunguna po ang lungsod ng Maynila sa ilalim ngayon ng administrasyon sa may pinakamataas na crime rate dito sa Asia. Ano ang masasabi ninyo dito, sir? Totoo po yan sapagkat unang-una po, noong tinigil nila yung war on drugs, hindi na po natakot yung mga
pusher yung mga drug lords sapagkat iba na po ang policy. Hindi lamang hindi itinuloy ang war on drugs, hindi lamang naglembot-lembot ang ating pamahalaan, kundi natatakot na yung ating mga kapulisan na magpatupad ng mga batas tungkol sa droga sapagkat natatakot sila na sila naman ang kondenahin ng ating mga mambabatas. So, itong ginagawa ng ating kasulukuyang pamahalaan po, it sends a chilling effect. Nawawalan po ng moral, nawawalan ng gana, natatakot ang ating mga kapulisan na ipatupad ang batas at hulihin yung mga lumalabag sa batas, lalo na yung mga drug lords na hindi lamang po ito'y paglabag sa batas na isa o dalawa ang biktima. Libo-libo, baka tens of thousands ang biktima nito in terms of destroyed futures, lives lost, health lost, at pagwasak ng pamilya. Yung po ang hindi nila naiisip eh. Ganun po kasi talaga pagka weak ang leadership, na-demoralize ang pulis sapagkat they are barking up the wrong tree. Bakit hindi nila suportahan ang ating kapulisan? Ayan, ang nangyayari po, minabilitaan tayo sa isang operation against drugs. Yung mga pulis ang napatay, hindi yung mga pusher, hindi yung mga drug lords. So, yan po ang epekto ng weak leadership. Yung leadership na hindi malaman kung anong ginagawa niya, na kapag may krisis ay magkakamot ng ulo at sasabihin, anong gagawin natin? Iyan po ang mabigat na nangyayari. Sir, nakakabahala po dahil po sa nangyayari ngayon ay marami po sa ating mga kapulisan ay minsan ay natatakot na ipatupad ang kanilang responsibilidad, lalo na sa pagpapatupad ng batas laban dito sa mga drugista, sa mga drug lord. At ang nakakabahala pa, attorney, sa mga panahon na ito, marami pong mga bata ang nawawala at hindi na pagtutuunan ng pansin ng pabansang pulisya. Ay totoo po. Hindi lamang po natatakot ang pulis natin, ito po ang mas nakakatakot dyan, hindi lang sila natatakot, gina-justify pa nila ang paggamit ng droga. Kasama daw sa ekonomiya natin yan. Anong klaseng baluktot na pangangatwiran yan? Na okay lang gumamit sa droga kasi ito ay ginagamit sa hanap buhay. Yan ba ay katuwirang matino? Number 2, yan sinasabi niyong nawawalang mga bata. Kasi nga po, hindi na natatakot ang ating mga kriminal sapagkat nanlambot na po. Nawalan po ng moral ang mga pulis sapagkat ang pakiramdam nila kapag sila ay gumawa ng matino at ito ay nangyari, ay nagkakomprontasyon at nakabarilan at dinidepensa lang naman nila ang kanilang sarili, ngunit sila ay nakapatay ng kriminal in the performance of their duties and in the defense of themselves, sasabihin EJK sila, murderer sila, o baka patawag sila ng Kongreso. O pangatlo, at nakikita po nitong mga communist front organizations na hindi lamang naging malabnaw itong NTF-ELCAC natin, kundi namamayagpag pa ang mga kinatawan ng mga communist front organizations sa lehislatura, katulad ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, etc. Ang yayabang nila. So ano nangyayari? Lalo pong lumalakas ang loob nitong mga insurgents, mga komunista, na labanan ng gobyerno at mag-recruit ng ating mga kabataan upang magdala ng armas, pumatay ng sundalo at malimit po, sila rin po ay napapatay sa kanilang murang edad. At saka, attorney, baka itong solusyon nila sa illegal na droga at kriminalidad, kasi ayaw nila dun sa naging estilo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka i-google lang din ito, attorney. Gaya nung isa gaya din nung isa na ginugoogle lang, hindi na pala pwedeng wag na lang mag-aral ng law, pwede na pala sa Google, attorney. Ayun nga po, ako nga, baka mag-open na po ako ng clinic dito sa bahay ko at mag-prescribe na rin ako ng gamot. I-google ko na lang kung anong gamot ang dapat ibigay. Kami may sakit ng isang bagay. Hindi po talagang nakakatawa po na lahat po ng justification ay kanilang ibinibigay upang malabag po nila. Upang gawin nila ang lahat ng paglabag sa mga constitutional rights ng mga resource persons na tinatakot nila,
Ayaw nilang pakausap sa abogado, sisiraan nilang abogado, pipilitin nilang umamin katulad ng ginawa nila kay Colonel Grijaldo, pine-pressure si General Leonardo. Yan po ay hindi po gawain ng lehislatura. Kaya nakakalungkot po na alam niyo po, napakapangit na po. Hindi ko po sinasabing yung mga miyembro ang pangit katulad ni Luis Tro o ni Franz Castro. Yung ginagawa po nila ang pangit. Sapagkat nasisira po ang prestige, ang gravitas, ang reputation ng ating batasan, yung ating kongreso, na dapat po it should be populated with honorable men and women. Kaya nga honorable ang tawag sa kanila. Pero ngayon, napakarami po nila na talagang napaka-dishonorable. Wala na pong dangal, wala na pong dignidad. Tsaka attorney, marami ding nakapansin kasi parang nagugustuhan nila yung terminong contempt, no? Pag hindi nila nagustuhan yung sagot ng kanilang mga tinatanong, contempt agad, no? At tinatakot ng contempt, kanina meron na namang na-contempt. Tapos nagtataka sila, yung kabilang sa mga nag-iimbestiga nagtatanong, convicted. Hindi naman ako, ayun nga po. Hindi na bilanggo. Marami po sila, hindi lang din nagtatanong, ang dami nilang resource persons, katulad ni Trillanes, hindi ba convicted yan at nakulong yan, pinardon lang yan si Laila de Lima, kaya naman na-acquit yan umatras yung ibang witnesses nung wala na si Pangulong Duterte at naging weak ng ating leadership. Yung pare doon, yung si Father Flavio ba yun, confessed drug addict. Yan po ang kalidad ng mga resource persons nila at yan pa ang kanilang pinaniniwalaan. Sina Las Cañas, sina Matubato na napatunayan na time and again na walang kredibilidad at napakasinungaling ng mga tao. Siguro bilang panghuli, attorney, ano na lang ang dapat gawin ng taong bayan ukol dito? Kasi parang wala silang planong tumigil dito pa sa mga pagdinig, unlimited pagdinig na ito. Sa bayan ito, may Quadcom, kanina yung sa confidential funds din ng pangalawang Pangulo. Ano na lang? Kasi nalalapit na rin yung halalan po, attorney. Opo, alam niyo po, ang magagawa ng taong bayan katulad natin ay ipadama sa kanila. We do not approve. Sapagkat yan po ay House of Representatives. Mga kinatawan sila. Ipakita natin sa kanila na yung nire-represent nila ng mga tao ay ayaw sa ginagawa nila. They are supposed to be, as representatives, they're supposed to be doing the will of the people. Katulad po ng sabi nga ni Pastor Kibuloy, public office is a public trust. You are given public power in trust. Hindi yan sa'yo. Ipinagtiwala lang niya sa'yo ng taong bayan. Tayo ang tunay na makapangyarihan at dapat yung power na yan ay ginagamit not for the benefit of the many, not for your own benefit or the benefit of the few. At ang problema po, nung nanonood po ako dito sa SMNI nung live, makikita yung mga comment, 70-80% ay panig kay Pangulong Duterte. Kaso nyo po, ang problema sa ating mga kongresista, kahit ang public feedback, lalo na sa social media, lalo na yung mga interview, na hindi po sang-ayon ang taong bayan sa mga ginagawa nila. Ang problema po, yung mukha po nila, freysinet, prefabricated concrete. Makapal hindi tinatablan. Yun po ang problema. Bakit hindi tinatablan? Ewan ko po kung anong motivation nila. Kung bakit yung tinig ng taong bayan ay pilit nilang ayaw dinggin at yung tinig ng ibang mga motivation ang kanilang dinidinig. Kapansin-pansin nga, every time na may pagdinig ang camera, yung comment section sa kanilang YouTube page ay naka-off. Ay, opo. Kasi pagkat ako lumilipat-lipat ako ng platform kasi ang tinitingnan ko lang may comment. Yung ibang malalaking mga istasyon, ang comment section talagang makikita nyong sinusumpa po sila. Ang problema nga po, may kasabihan, hindi ko sinasabing sila to ngunit may kasabihan, when money talks, you do not check the grammar. Kaya siguro, ganun magsalita si Dan Fernandez. Attorney, i-google na lang natin yan.
Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Alright, so yun po si Attorney Ferdy Topacio. Talagang walang preno, no? Taob sila lahat kay Attorney Topacio, mga kabalitaan. Totoo naman yung sinasabi ni Attorney na dinadaan lang sa ni paring Google o Google University, kaya hindi ho magkakatugma. Kasi nga, kung talagang sila ay nag-aaral ho ng batas, kahit hindi pa ho sila mga abogado, but alam naman ho nila yung kanilang duties and obligations, so dapat pinag-aaralan ho nila ho yan. Okay, at ito po yung pinakamatindi, Panoorin niyo po si Ma'am Malu Tiquia ay kung gaano ho kabrutal itong magsalita sa Attorney Ferdy Topacio laban sa Quadcom sa mga Kongreso. Ito yung matindi, talagang maintindihan mo talaga kung gaano ho kaganapalan ho diyan sa Kongreso, yung kawalang hiya ho nila, yung kamangmangan sa batas, mga kabalitaan. Dito po, in-explain ho ni Ma'am Malu Tiquia. Kaya hindi na ho natin ito papatagalan, mga kabalitaan, dahil alam ko kayo ay sabik-sabik na rin ho. Sabik nyo na rin mapanood ito, mga kabalitaan. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ito ho si Malu Tiquia at nandito na naman tayo sa Maltik para pag-usapan natin ang napapanahong issue. Ang pag-uusapan po natin sumobra ba ang Kongreso sa kanilang contempt powers? Alam po nyo, nakita ng karamihan sa atin ano nangyari kay Attorney Lueca Lopez. Si Attorney Laika Lopez po ay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bakit po natin yun ang pag-uusapan? Kasi po, ang Kongreso, simula nang natayo ang Quad Committee at ang Committee on Good Government and Public Accountability, parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang Quad po ay nakaka-12 contempt powers na, samantalang ang Good Government and Public Accountability ay nakaka-5. Lahat ho yan, sa usapin ng Quad at sa usapin ng good government ay tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila, ay kailangan published. So pag hindi ho published, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari 12 Quad Committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5 ang contempt citation. At nakikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao. Meron rin pong contempt kung ayaw mag-submit ng mga documents na sinabina ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong kalalaumbaga, yung pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings, malaki pong lawak ng undue interference Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi dun sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman
doon sa prinisenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon ay 21 August 2024. Hindi po yun sulat sa committee nila. Yun ho ang sinusuppress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund. Uulitin po natin, no? Ang dami nagsasabi. Confidential nga ho eh. Ano ho ba ang confidential? Di ba ang confidential, pag sumulat ka ng isang liham at sinabi mong confidential, walang pwedeng magbukas nun. Ang pwedeng magbukas lang nun, yung sinulatan. Hindi mo pwedeng gamitin kasi privacy yun. Confidential fund, may nature po yan under the Joint Circular 2015-1 ng COA, DBM, GOCC, DND. Marami pong ahensya ang magkasama dyan. At doon sa joint circular na yung pinag-usapan, ano ba ang difference ng confidential, civilian, at ano ang difference ng intelligence, uniform. So, kung titingnan nyo ang genesis ng confidential fund, galing po yan sa contingency. Nagkaroon lamang po ng confidential noong 2015, nung inisyo yung joint circular. So, makikita po natin, kailangan nating halukayin ano ba talaga ang kasaysayan at bakit nagkaroon ng contingency fund. Titingnan po natin saan ba ginagamit ang contingency fund. Kalimitan po yan, contingency and intelligence fund are being used for the enemies of the state. Ay paano naman pong ilalagay natin ang alias po ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund. Ang pagpirma na X-check o markings, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Ang nakakaalam lamang po kay Mary Grace Piatos ay yung agent na nag-handle niyang kasong yan. So, nakakatawa naman po at ang Kongreso ay humingi pa ng certificate sa Philippine Statistical Authority kung may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Babalik ko tayo dun sa dati, no? Confidential nga eh. Paano malalaman ng PSA? At ang nagbibigay ng basbas sa paggamit ng confidential and intelligence fund, nanggagaling po yan sa baba, sa ahensya, ay ang National Intelligence Board ng National Security Council. Sino po ang chairman ng National Security Council? Ang presidente. Lahat po yan ay may plano na binibigay. Hindi ko na lang ho alam kung yan ba'y nakita, na-review. Kasi, babalkan po natin, nung humingi ang Vice Presidente, ginawa siyang chairman ng NTF-ELCAC. Okay? Between the President and the Vice President ang usapan. Kasi ang Presidente ho ang nag-authorize at nag-approve ng release ng confidential fund para sa Vice President. Bakit ho nasasakripisyo at pinipersecute ang Vice President? At bakit rin ho ang Pangulo ay hindi nagsasabi, bakit mo binigyan? Para saan? Siyempre, sasabihin niya, because of national security considerations, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Pero nawawala ho yan dun sa kwento. At babalik ho tayo dito sa nangyari kay Attorney Lopez. Wala na ho sanang issue kung sinunod ni Chairman Chua ang procedure. Nag-decide sila na cite siya in contempt ng November 20 at sinabi, nung araw na yon na sinite siya in contempt, you can file a motion for reconsideration. Nung araw rin ho noon, nag-file siya ng motion of reconsideration sa komitiya. Hindi ho dinesisyon na ng komitiya. Ano nangyari? Noong November 22, a Friday, alam naman po natin, wala namang sessions ang Kongreso. Ang Kongreso, Monday to Wednesday, pag sinabing session days. Nung Biyernes ho, naglabas kaagad sila ng order. Order to transfer her to the Women's Correctional. Si Attorney Lopez po ba ay akusado? Ano hong kaso? Ang sagot po doon, hindi. Si Attorney Lopez ho ba ay convicted? Anong sagot doon? Hindi. Kasi ang conviction, korte lamang ho ang magbibigay. Ang akusado, piskalya ho. So dadaan yun sa legal process, hindi
sa House of Representatives. Pero ginawa nila yon at binigay nila, i-render ng 1 a.m. ng umaga. Buti pa ho yung mga kriminal, respeto ang karapatan nila. Hindi transfer man ng madaling araw. Ito ho, abogada. Chief of Staff ng Vice President. Wala ba hong mali doon? Hindi ba nag-overreach ang House of Representatives sa ginagawa nila? Tinan po ninyo ngayon, tahimik. Walang quad at walang good government. So, ang tatanungin po natin uli, sumobra ba? Inabuso ba? Bakit may suppression noong sulat ng 21 August? Na nung prinisent, hindi ko na sasabihin kung sinong congressman, nung prinisent sa Committee on Good Government, pinalabas na yun ay sulat sa good government. Hindi po. Yun ay sulat sa Appropriations Committee at doon sinasabi lang nila ng Office of the Vice President, oo, may notice of disallowance, pero under sa Auditing Code ng Pilipinas, binibigyan po sila ng 60 months to process. Pag may notice of disallowance, ang ibig sabihin lang po nun, walang plano ang paggastos o kulang ng resibo, ng dokumento para ma-justify yung paggastos. So, wag po tayong maniwala sa pambubudol na ginagawa. Wag rin po tayong maniwala sa kaguluhan na sinasabi. At makikita po nyo, ang COA naglabas ng ruling dated June 2024. Ba't ho sinupress rin yun? Bakit patuloy na sinusupress yung document? Dahil ang naratiba nila, nagnakaw si Vice Presidente ng 125 million in 11 days. Alam po nyo, pag nagtanong kayo sa intelligence community, yung 125 for 11 days, mabagal ho yun. Kasi kunyari, may blood money ka, may isang OFW na mapapatayin sa ibang bansa, sino ho ang nagbibigay ng pangtubos sa buhay? Yung blood money. Ang gobyerno ho. Saan kinukuha? Hindi ho ba? Sa Confidential and Intelligence Fund. So, ang 50 million ho ay napakadali nilang gastusin. Lalo na kung may operation sa anti-terrorism, may operation sa mga left of center, yung mga CPP, NPA, NDF. Lahat ho yan ay parte. Sino ba ang declared enemies of the state? Yun ho ang mahalagang mapuntuhan natin dito sa pag-uusap. Naging pawn na lang man po si Attorney Lopez dito sa awayan dahil gusto nilang ipinta yung naratibo na hindi kinuha ng Vice Presidente yung pera, nawawala ng 11 days, kung sino-sinong pangalan at kung sino-sinong signature ang lumalabas. Ang Kongreso, wala po ang Senado sa pag-uusap nung binigyan ng Presidente, si Vice Presidente ng confidential fund. Yun po ay galing sa plano na sinabmit sa Presidente. Kailangan po nating tingnan yon kasi hindi naman po between the two highest officials of the land at that time before she resigned, marami po silang napapag-usapan on the issue of national security, on the issue of peace and order, on the issue of safety. Kaya po, pag titingnan po natin uli, naabuso ba ang contempt powers? May contempt powers ang Kongreso. Pero kung abogado nagagawa nila ng ganyan, ano pa ho yung ordinaryong citizen na pupunta sa Kongreso, nadudulog sa Kongreso, hihingi ng tulong, pagkatapos pag hindi nila nagustuhan ng pagnanalita, kung hindi nila nagustuhan ng actuation, ay isa-cite ka sa contempt. Maling-mali rin po siguro yung ginawa ng isang kongresista na natuwa siya dahil na-cite in contempt si Attorney Lopez. Nagsasayaw ho siya doon sa stage during the break. Talaga po bang wala ng respeto ang mga kongresista sa karapatan ng bawat tao? Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Maraming salamat po.
So yun po si Madam Malotikia. So matindi ho yung kanyang mga observation at yun po ay talagang with the supporting documents. Makikita nyo po yung explanation ho niya at malaking aral ho ito, no, sa atin gaya ko at gaya ho sa mga manonood ngayon na may matutunan ho tayo dito na ganito pala yung proseso, ganito yung mga dapat gawin at yung mga kabalastugan hong ginawa ng Kongreso, mga kabalitaan. Di po ba? So, ayun po. At kahit sino naman, kahit ordinaryong tao, nakakita naman ho talaga kung sino po talaga at ano yung kanilang pinaggagawa ho dyan. Gaya na lang kahapon, ah, si General Wilkins, no? Dinuro-duro ni Paduano, sinigaw-sigawan at kinontempa. Di ba? So, saan na ba yung hustisya dyan? Pag dumulog ho tayo dyan sa Huwad Committee, kung ako sa inyo, huwag na kayong magpakita dyan kasi talagang babastusin kayo ng mga nasa harapan nyo pong nakaupo na mga tongresista, mga kabaitan. Anyways, dito ho tayo. So, panoorin nyo po itong Siping Lacson, mga kabaitan. Babasahin ko po kahit maliit lang ho yung nakasulat pero pipilitin ho nating mabasa lahat itong information na to kasi nagpalabas ho siya ng sentimiento. At dating pulis, din dating senador, at magaling din tong senador, kaso iba yung basa ng mga DDS followers dito kasi nga balimbing daw di umano. Anyway, ang issue dito hindi ho yung pagkakabalimbing kundi kinuha lang natin yung kanyang opinion patungkol sa confidential funds, mga kabalitaan. So dagdag information ho to sa ating reaction video ngayon. At ito't babasahin ko and I quote, mga kabalitaan. The disbursement of confidential funds uses code and aliases dahil sa confidentiality nature ng pagagastusan. Diba? So tama ho yung ginawa ni Sara Duterte, walang question ho doon. Kasi pinanindigan niya po dahil alam niya na kaya nga hindi siya humaharap doon sa Huwad Committee dahil alam niya yung karapatan niya. Abogada ho siya. Kaya iniba yung pagkakaintindi nito para ipamukha sa mga taong bayan na si Inday Sara ay may tinataguan. Pero alam ni Inday Sara na wala ho siyang mali at wala siyang ginagamit na pera at yung paggamit ng aliases ay it's normal, legal ho yun, nasa batas ho yun, o di kaya baka siguro sa agreement or whatever. So sabi pa dito, but the same requires an intelligence project where details of expenses were stipulated. So makikita nyo po na yun, pag nagbigay ng report si VP Sara, lahat dokumento nakabalot ho lang, nakalagay ho yan sa mga envelopes or sobres o kahit ano pa. So i-forward ho ng COA na po yung bahala. Sila lang yung dapat talaga ang nakakaalam nun. Now you know the who's and why's of Mary Grace Piados and Kokoy Villamin. So don't show your ignorance by asking the true identities of these persons. Otherwise, hindi na yan confidential. Yun, si former Senator Ping Lacson. Ayun, so wala na tayong iba pang ipaliwanag ko dito dahil short lang yung message niya, pero may laman ho. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating official YouTube channel, subscribe na ho kayo at pinutin na rin po yung ating notification bell. So itong ginawa nating reaction video, like and comment po at i-share nyo rin po ito, mga kabalitan, para ho malaman ng karamihan, lalo na sa mga OFW natin sa ibang bansa at sa buong kapuluan ho ng ating mahal na inang bayan, ang bansang Pilipinas, mga kabalitaan. Kaya ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayon at mag-ingat po kayo sa panahon dahil hindi masyadong pabago-bago yung panahon ngayon. Disyembre, ulanin yung buwan ng Disyembre, kaya yun, ingat-ingat lang ho tayo. At kita-kits na lang sa susunod pa mga video ating i-upload, susunod ng mga oras. At ako may papaalam na sa inyo. Matsalam ho. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.